Matapos makipagbugbugan nitong Martes, nagkabati na ang mga Thai at Pinay trans woman sa... Alam mo, napanood ko to eh. Hindi ko lang naipalabas eh. Alam nyo kung sino nagsimula nito? Pasensya na ha. Hindi porket Pilipina ka, kakampihan kita. Ay, Pilipino. Hindi ko alam. Ano ba tawag? Basta, kung ano man. Basta ikaw ay Pilipino. Hindi kita kakampihan eh. Nilusob pala ng mga transgender na Pilipino itong mga Thai. Siguro, nagkaroon na naman ng pintasan na iba ang mga Pilipino sa ibang bansa, matatapang. Nagkamali sila. Ang mga Thai po, bata pa lang, they were part na ng training nila ang kickboxing. Kuyog tuloy sila. Alam mo, hiyang-hiya na ano ko eh, parang sabi ko nga, ewan ko ba kung dahil sa impluensya ni Aura to? Kaya naging ganito mga to eh. O dapat ba nating kickboxing, Muay Thai pala, sorry, not kickboxing. Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai! Oh, hindi totoo, alam nyo, ito ha. Sabi ko nga, ano to, bakit? Dahil ba kay Aura na nag-feeling matapang? Ang magandang gawin dyan, ipadala si Aura dyan. Diba? Ipadala talaga si Aura dyan na magkaalaman. Hindi, alam nyo, nakakabwisit eh. Alam nyo kung saan ako sa part na nabibwisit? Sorry ho LGBTQ community. Before you fight for your right na tinatawag ninyo na akala nyo lagi kayong inaapi, pwede bang disiplinahin nyo muna yung hanay nyo? Pwede ba hubang magkaroon kayo ng kampanya in bringing back your dignity before kayo humingi ng kung ano-anong privileges sa gobyerno natin? Kasi ako, they call it rights, but I call it privileges. Sorry pero that's how I call it. Di ba? Ang hilig nyo sa ganyan eh. You want your right. Sa akin, privileges ang hinihingi ninyo, not the rights eh. Tapos, yung ugali nyo naman, yung mga ugali na mga kasamahan nyo, ganyan. Pwede ho ba bago kayo mangampanya niyan? Mangampanya po muna kayo ng dignidad sa sarili? Ako, marami akong kaibigan na LGBTQ. Marami dyan matatino. Marami dyan matatalino. Di ba sinabi ko nga sa inyo, lalo na sa entertainment, hinahangaan ko mga performer na LGBTQ. Mahal na mahal ko ho yung mga yan. Hindi, sinasabi kasi nila, ano daw ako sa mga LGBT. Hindi. Itanong nyo sa mga stand-up comedian na mga kaibigan ko. Kung ako mapang-api sa kanila, hindi ho. Respetado ko ho yan, magagaling ho yan. Ang binabastos ko lang, yung mga bastusin. Kasi nakakabwisit to eh. Kesa na galangin kayo, eto nagkakalat na nga kayo dito sa Pilipinas, dinala nyo pa sa Thailand. Eh, ang dami-dami dyang ladyboy eh. Oo. Ang dami-daming ladyboy dyan na akala nyo babae-babae lang dyan, pero pagka binugbog kayo niyan, wataw, kurataka, taka. Gumaganon-ganon niya mga yan. Sadaka. Mga sadukin niya mga yan eh. Totoo. Malupit siya mga yan. Di ba? Wala akong biro. Kaya sana, dinala nyo na nga dito yung panggugulo ninyo sa mga club. Tapos dadalhin nyo pa dyan. Ang dami niyan sa mga club. Oh, may kasamang babae. Hindi ko nga maintindihan eh. Marami tayong kaibigan ganyan. Ang dami nating kaibigan ganyan. Pero, nire-respeto natin yun eh. Huwag naman kayo magkalat. Kung gusto ninyo, magkalat na lang kayo dito sa Pilipinas, huwag na sa ibang bansa. Kakahiya yung ginagawa nyo eh. Bangkok, Thailand. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary at... Grabe, kuyog sila dito. As in, alam mo yung mga LGBTQ, nagtatalunan dun sa para mga ninja eh. Yung talagang tumutungtong dito. Tapos yung mga pulis, wala naman ang ginagawa. Pinabubugbog na rin. Kawawa talaga eh. Pardo de Vega, 2 sa 4 na Pinay trans na sangkot sa pakikipag-away sa mga Ayan, Thai ayan, ang inireklamo ng assault and battery. Originally, there were may dalawang Pero linawin natin hindi natin sinasabing we agree na binugbog sila Hindi yon. Ang sinasabi lang natin dito, wag naman kayo magkalat. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. who were being charged
And the idea now is for them not to serve any sentence, pero magbayad na lang ng piyansa, ng fine. That's not a lot, mga 5,000 baht. The embassy can settle that. And then deport them. Tig 7,000 piso ang babayaran Grabe, piyansa no? para sa dalawang inirereklamo. Ngayong linggo raw nakatakdang umuwi sa bansa ang 4 na Pinay trans. Hindi kasi yung mga transgender sa atin, ang kayang gawin mag-split. Hindi, marami kasi kaming contestant na ganyan eh. Yung pagka, no? Pang! Sa mga contest, di ba? Ganyan eh. Ang dadaming ganyan. Sa amin, lalo na sa cowboy. Pero diyan, yung mga transgender diyan, ay grabe oh. Bata pa lang kasi part ng nila yan eh, parang paglaki. Kung sa atin, ang part ng paglaki yung dati nung panahon namin, yung mga sipa-sipa, mga ang tawag doon, yung yung Chinese garter o kaya yung gumaganon ganon. Diyan hindi, Muay Thai ho diyan, bata pa lang tinitrain na nila kasi meron no ito kwento lang ho sa akin nito ha. Kwento lang ho sa akin ng ilang kumakaibigan na tumira sa Thai. Kasi daw, yung mga, yung kultura nila ng ladyboy, accepted. Okay? Accepted, and yet, ayaw nung mga magulang na maging ladyboy yung kanilang mga anak. So, ang ginagawa nila para, quote-unquote, hindi mapasok as a ladyboy, hindi maging ladyboy, tinitraining nila as early as na mag-Muay Thai. Kaya lang yung iba natutuloy pa rin doon. Okay, ibig sabihin part na ng training sa kanila ay mag-Muay Thai, ganon. Kaya nga kawawa, kita nyo nagdatalunan eh. Ang iba sa kanila nauna nang umalis ng Thailand matapos ang insidente. Wala naman silang kaso, wala silang sugat-sugat or anything, but they were receiving originally mga threats or alam nila kinukuha na silang photo ng mga Thai transgenders, nilalagay sa social network. I think they understand na it's not safe. Pawang mga turista raw ang 4 na trans na sangkot sa gulo. Hindi sila kabilang sa 30,000 overseas Kita nyo na? Diyan ako nabibuisit. Diyan ako nabibuisit. Hindi pa pala kayo presidente. Dinamay nyo pa yung mga matitinong OFW sa Thailand. Kung hindi naman kayo mga tarantado rin, no? Hindi kaya kaibigan to ni yung naggulo. Hindi, isipin nyo na mabuti Bagong salta lang pala kayo dyan, turista lang pala kayo, nanggulo pa kayo. Sinong maapektuhan? O yung mga transgender na mga naandyan na matitino. Di ba? Filipino workers sa Thailand. Kinumpirma naman ng DFA na nadamay lang sa gulo ang Pinay trans na si Ivy Garcia na lubhang napuruhan ng kuyugin ng mga Thai. Inosente lang naman siyang transgender doon, tapos naghanap lang ng transgender na Pinay yung mga Thais. Meron pala ako chichismis sa sa ending Meron ako chichismis sa inyo. No? Para sa Chismis lang. O, kinaklaro ko na. fan. So they even destroyed his passport. Marami siyang sugat sa mukha. He was brought to the hospital. And nagkaroon na ng reconciliation. Kukuha lang daw dapat si Ivy ng in-order niyang pagkain nang bigla siyang pagtulungang bugbugin ng mga Thai. Grabe, Inulong no? na raw ni Ivy ang reklamo laban sa mga Thai na nambugbog sa kanya. Binayaran naman siya ng mga Thai Ano? ng 10,000 baht o mahigit 15,000 piso para Grabe sa yun, no? pagpagamot. Nakikiusap naman ng DFA sa mga Pinoy abroad na iwasang makipag-away sa mga lokal sa binibisita nilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kawawa, no? Kawawa. Jijingle lang daw sana. Saan ba sa Jumingil? Hindi, alam mo, kawawa talaga Kaya uminit ang ulo ko dito nung narinig ko tong balita na to. Mantakin mo, turista pa pala yung gumawa nun. Ibig sabihin, hindi naman sila mga OFW. Sino ngayon ang magsasuffer ng katarantaduhan nila? Yung LGBT community na OFW. Diba? Sino ho ang maapektuhan? Kayo, uuwi na kayo. Yung mga OFW nating kababayan na LGBT dyan, na kailangan ng trabaho. Di ba? Silang apektado. Kayo mga lintik ng mga turista, uuwi lang kayo. Nang gulo pa kayo. Kung hindi naman kayo mga gunggong din, no? Dapat talaga pinangalanan niya mga yun